have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling. Once again, I will request everybody to please read in verse number 12 ng malinaw at sabay-sabay nang hindi po nag-uunahan. Amen? So can you read po, congregation please, verse number 12. Ready, begin. With fear and trembling. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na may lalang ng langit at lupa, Panginoon, sa umagang ito, alam niyo po yung aming pong kakayanan. Alam niyo, Panginoon, yung puso namin na kung saan ay merong pong mga balakid sa buhay. Merong pong mga hadlang, Panginoon, na kung saan ito po yung nagbibigay ng harang, Panginoon, na kung saan kami po ay makapagpuri ng maayos, makapagsilbi ng maayos, makaawit ng maayos, makapag-aral ng maayos sa inyo pong salita. Nawa sa umagang ito, Panginoon, hayaan niyo po ang inyong banal na Espiritu ang siyang magbigay ng katalinuhan sa amin. Puspusin niyo kami, Panginoon, at kami po ay magkaroon ng kaalaman. Kami, Panginoon, ay matuto galing po sa inyo pong salita. Kung meron man po, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan na hindi pa rin po tiyak sa kaligtasan na iyo pong inaalok para sa buhay ng bawat isa, Lord, be with that person, Panginoon, na ito pong mensahe na ito ay gamitin mo at siya ay makakilala, Panginoon, sa inyo ng tunay na magsisi ng kasalanan at tanggapin ka bilang tagapagligtas. Ganon din po sa iyo pong mga anak, Panginoon, na mapapakinggan ang aral. Nawa ito po ay magbigay ng encouragement, magbigay, Panginoon, ng tibay, ng loob, magbigay na, Panginoon, ng tinatawag na pananampalataya na kayang umusog, Panginoon, ng isang bundok. So Lord, wala po kami ibang nais sa umagang ito, kundi manguna ka po. Pakialaman niyo, Panginoon, yung aming pong pusong hindi po tama po ngayon sa umagang ito. Lord, habang ako po ay magsasalita, Panginoon, ikaw ang siyang mangusap sa puso ng bawat isa, Panginoon. Challenge your people, O God, He must increase, but I must decrease. We thank you, we love you, Lord, in Christ's name. Amen and amen. You may be seated po. So we are now in the last part ng ating pong pag-aaral, and first week pa lang, we study about Oktoberfest, giving our best for the Lord, giving our love, giving our service, at marami pang mga bagay na kung saan ating pong naaral na imposible na hindi po natin ito maalala isa-isa. Marami po yung mga bagay na yon. Pero sa ganun pa man, kung merong pong panimula, meron ding pong pagtatapos. Ngayon po, ito po yung huling linggo ng buwan ng October para po ating pong tapusin ang ating pong series about Let's Give Our Best and Let's Always Choose to Obey God. Yan po yung huling parte ng ating pong pag-aaral. Let's always choose to obey God. Yan po yung ating pong pamagat. Yan po yung title ng ating pong pag-aaral. Alam niyo po, sa aklat po ng Philippians, this is a epistle book na kung saan itong si Apostle Pablo ay nakulong at itong aklat ng Philippians ay naisulat niya para sa mga taga-taong taga-Philippians while he is in the prison. Paul acknowledged the believer in Philippi to continue serving God. Sa ano pong bagay? To obey God in their lives. So ibig sabihin, sa ganito pong teksto na ating pong inaaral, ipinapakita po dito na ibigay po natin yung ating pong best sa pagsunod po sa Panginoon. Nowadays, kung titingnan po natin, ang generation po ngayon na kung saan ay ang hirap pong pasunurin. Kailangan meron ka muna pong tinatawag na suhol bago sumunod. Ang bata ngayon, dati humihingi lang ng piso, ngayon pang load na. Dati piso lang, magkano yung sukli? Balik mo sa akin yung ganito, kuha ka lang ng piso. Dati masaya na eh. Dati nga minsan kahit hindi ka bigyan ng suhol, susunod ka eh. Pero ngayon sa panahon ngayon, meron ng kapalit yung pagsunod. Alam niyo po, sa ganyang pong bagay, nakikita po natin yung ating pong karakter. Hindi lang po sa mga bata, kundi sa atin ding pong mga nakakatanda na kung saan, ano nga ba yung dapat na pagsunod na meron po sa atin. That's why in verse number 12, sabi ng Bible, wherefore, my beloved brethren, eto na, my beloved, as ye have always obeyed. Ito na yung mga ginagawa nila. Not as in my presence only, but now, much more in my absence. Habang wala si Paul, sabi niya, dahil wala ako dito, susunod pa rin ba kayo? Work out your own salvation with fear
and trembling. So ibig sabihin po, gusto pong ipaunawa ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya po dito sa Philippi and sa ating pong generation ngayon na tayo po ay sumunod sa Panginoon. And ang idea po ng talata na ito ay gusto niya pong iparating sa atin na tayo po ay sumunod na merong pong kagalakan na naglilingkod sa Panginoon. Tama po, sa dami-rami po ng tao sa Olongapo pero iilan lang po ngayon ang nasa Subic Bay Baptist Church. Marahil may mga iba pang simbahan kagaya ng Landmark Bible Baptist Church, meron pang mga ibang simbahan na kalapit dito na kagaya natin na Baptist, pero hindi pa yun sapat. Kumbaga wala pa sa 1/4 ng mga taong nasa Olongapo na ngayong oras na ito, na ngayong araw na ito, na sila ay sumunod sa pananampalataya, na sumunod sa Panginoon na nasa araw ng linggo na dapat ikaw ay nasa simbahan. Iilan lang, hindi po lahat. Wala pa sa 1/4 ng tao po sa Olongapo. Kaya nga po sa ganitong senaryo, ang susi po sa pagpapala ng Diyos ay yung pagsunod. Yun po yun. Yun po yung ipinapakita dito eh. At meron din namang pong pagpapalo para sa hindi naman po sumusunod. Ganun lang po yun eh. Kung merong pagpapala, meron ding pong pagpapalo. Tama po ba? Pwede po ba nating paluin yung tao o yung bata na kung saan ay sumusunod? Siyempre hindi. Bibigyan natin yun ng reward. Now, yung tao naman o yung bata naman na hindi sumusunod, sila naman ngayon yung bibigyan ng parusa, sila yung bibigyan ng punishment. Now, sa ganito pong senaryo sa atin, sa harap ng Panginoon, kung tayo po ay susunod sa Kanya, nandun po yung pagpapala. Pero kung tayo naman po ay susuway, nandun naman din po yung pagpapalo. If you want to really enjoy the blessing of God, and the key for that is obedience. Yun po yun. Bakit? Tingnan po natin sa aklat ng Deuteronomy chapter 11 verse 26 down to 28. As the Bible said, "Behold, I set before you this day a blessing and curse." Verse 27. A blessing if ye obey the commandment of the Lord your God. Sabi pang ganon, which I commanded you this day. So meron palang pagpapala kapag sinusunod natin yung kalooban ng Diyos, meron pong pagpapala kapag sinusunod natin yung salita ng Diyos na nakasaad po sa Biblia na ito. Pero sa kabila ng yun, meron pong kabaligtaran naman. Sabi ko nga po kanina, kung merong pagpapala, meron pong pagpapala, verse number 28. Sabi ng Bible, "And a curse if ye will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way, which I commanded you this day, to go after gods, mulgi, which ye have not known." So ibig sabihin po pala na dalawang bagay ang gustong iparating po sa atin ng ating pag-aaral. There's a blessing if we obey. And there's a curse if we disobey. Ganun lang po yun, dalawang bagay. If we obey, there's a blessing. If we disobey, and there's a curse. And I know, majority sa atin ngayon ang pipiliin blessing. Wala namang magsasabi ngayon sa ating kalagitnaan, "Pastor, gusto ko pagpapalo." Wala. Ayaw nga nating madisiplina eh. Tama po ba? Gusto natin pagpapala parati yung dumarating sa ating pong buhay. Kaya walang magsasabi na kung saan, "Pastor, gusto ko pagpapalo." Instead of pagpapala, wala. Kahit sino man yan. Kahit nga meron na tayong pera sa bulsa, gusto pa rin natin pagpapala eh. Tama po ba? Kaya nga po sa ganito pong bagay, yung maaalala natin, yung mga tinuro po ng mga Sunday school teachers, pwede po ba magtaas po yung kamay ng mga Sunday school teachers? Kahit hindi ka na nagtuturo ngayon, pero nakapagturo ka ng Sunday school teachers. Amen, amen, amen. Marami po. Amen. Marami po. May tinuturo po tayong kanta about obedience. Tama po? Ano sabi ng kanta ng ating pong tinuro sa Sunday School? Obedience is the very best way to show that you believe. So, ibig sabihin, ang pagsunod, ito yung paniniwala mo sa Panginoon. Next, ano nga ba yung magiging resulta nun kapag tayo ay sumunod at merong pong pagsunod? Ito po yun. Doing exactly what the Lord's command. Ginagawa yung salita ng Diyos, ginagawa yung kalooban ng Diyos. At anong magiging resulta? Doing it happily. Maganda, no? Gawin mo ng merong kasayahan. Kasi kung sa gagawin natin yung isang bagay at hindi tayo masaya, hindi rin tayo magtatagal sa ganyang bagay. For example, sa mga kabataan, kung hindi talaga natin gustong mag-aral, wala sa puso natin, hindi kayo magiging masaya at hindi rin kayo papasa. Tama? Kasi ganun po yun, hindi natin pwedeng gawin ng isang bagay na hindi tayo masaya, tapos ipagpapatuloy, hindi po yun tatagal. Para po dati may sumama sa akin mag-training sa running, sabi niya parang maganda yan ah. Pero wala pang isang buwan, tumigil na. Hindi daw pala masaya. Kasi ang isang bagay, kapag hindi ka talaga masaya, hindi yan magpa-prosper, hindi yan lalago. Tama po?
kung tayo ay masaya sa mga ibang bagay, ikalalago natin yan. Now, tignan po natin yung mga bagay. Sabing ganun, no, ng ating pag-aaral. Doing exactly as the Lord's command, doing it happily, action is the key. Yun pala yung susi para sa pagsunod sa Panginoon. Yung pag-step forward natin sa Panginoon, yung pagsunod natin sa Panginoon. Sabi ng ating kanta sa Sunday School, action is the key. Ito ba? Do it immediately. Gawin mo agad-agad. Di ba, minsan natataranta tayo kapag yung cellphone natin nalobat na agad, nasa na si charger? Mamamatay na to. Na, last 20 seconds. Maghanap ka na ng charger. Bilisan mo na, kumuha ka na, mamamatay ito. Lalo sa mga naglalaro ng ML, dapat hindi yan mawalan ng battery yung kanilang cellphone. Tama? Takot niyang mawalan ng battery yung cellphone kasi baka matalo. Nagra-ranking ako ngayon eh. Huwag mo muna akong utusan. Huwag mo muna akong abalahin. May ginagawa, naglalaro ako eh. Ganyan po yung nangyayari immediately. Next, sabi pang ganon, joy you will receive. Amen? Merong kagalakan, kaibigan. Kapag ikaw ay sumunod, kapag tayo ay sumunod, merong pong kagalakan na matatanggap. Next, obedience is the very best way. Very na best pa. Di ba? Is the very best way to show that you believe. Amen? Ito yung sinasabi ng verse found in the book of Hebrews. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Ibig sabihin, meron tayong pananampalataya at yung pananampalataya ng kasunod doon ay pagsunod. Yun po yun. Kaya sa ating pong pag-aaral sa umagang ito, titignan natin, ano ba yung mga bagay na mahalaga sa buhay po natin. Kaya yung pagpunta po sa simbahan, isa po yung pamamaraan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tama po? Meron po ba ditong pinilit na magsimba? Meron po ba ditong tinadyak, magsimba ka ng oras na, alas 9 na? Meron bang tinadyakan dito, kinurot, sinaktan para lang magsimba dito? Or we are voluntarily na pumunta ngayon dito at sabihin, wala namang namilit sa akin. Sa mga young people dito, pinilit ba kayo magsimba? Tinakot ko ba kayo kagabi? Pag di kayo nagsimba, hindi ka kakain. Ganun ba? Tinakot ko ba kayo kagabi sa chat? Hindi, di ba? Wala po akong may chinat po ba ako kagabi? Sinabi ko, pag hindi po kayo nagsimba, pupuntahan ko po yung bahay nyo, babatuin ko po yan gabi-gabi. Meron bang ganon? Wala. So, ibig sabihin, lahat po, simula po sa na ito hanggang dito po, lahat po tayo ay voluntary na gusto nating umaten sa simbahan na ito. Tama po ba? Amen. So, ibig sabihin, walang pwersahan. Kaya po sa umagang ito, hayaan nyo po na ibasahin ko po ang aklat ng Hebrews chapter 10. Verse number 25. Pagpasensyahan nyo na po kung medyo lumalakas po yung boses ko, na-excite kasi, kumbaga, ano na ito eh, sabi ng mga biruan, last pamangan na to, last buhay na to, last service na to, baka mamaya patay na ako, hindi natin alam. Kaya eto na, ibibigay na natin yung todo kasi sabi ng ating pag-aaral, October best. So ibibigay na natin yung best na ito. Kilala nyo ako na hindi pala salita, kilala nyo ako na hindi madaldal, kilala nyo ako na hindi ganito tuloy-tuloy magsalita, pero let's give our best for the Lord sa pamamagitan ng ganito pong pag-aaral. Amen? Hebrews chapter 10, verse number 25, as the Bible said, not forsaking the assembly of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as ye see the day approaching. Sabi ng salita ng Diyos dito, wag natin kakaligtaan ang araw ng panambahan. Amen? Kaya sa ganyang pong bagay, napakahalaga na sa araw ng linggo na tayo po ay nasa simbahan. Iaalisin ko na po yung SM na yan kasi dati galit na galit ako sa SM na yan. Sabi ko dati nung pandemic, nandiyan pa kami sa likod, mga tao talaga pinagpapalit yung Panginoon kaysa sa SM. Baguhin naman natin ngayon. Ama? Kasi may central na, isi-central na lang. SM pa din, no? Pinagpapalit natin yung Panginoon sa mga maraming bagay na kung saan na araw ng linggo dapat nasa simbahan ka, kaibigan. Sa araw ng linggo dapat wala ka sa beach, wala ka sa swimming pool, wala ka sa puntabel, wala ka sa galaan, wala ka sa basketball court, wala ka kung saan man kundi dapat matagpuan ka sa tinatawag na simbahan. Amen? Pastor, magsisimba naman ako gabi. Tingin mo sa Panginoon panggabi. Anong sabi ng Bible? Lord's Day, not Lord's Hour. Tapos we are expecting, Lord, pagpalain mo ko ng todong-todong limpak-limpak at sumasabog na pagpapala. Panggabi ka lang eh. Kaya yung pagpapala mo, panggabi din. Di ba? Kaya sa ganito pong bagay, wag nating kalimutan ang sinasabi ng Hebrews chapter 10 verse 25.
Allow me to share the Word of God to you and finish our final message for this month in the topic of Oktoberfest, Giving Our Best. Let's always choose to obey God. Eto na, pasukin na natin yung pag-aaral. Point number 1, sa ating pong verse number 1 and verse number 4. Sabi ng Bible, if there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship in the Spirit, if any bowels of and mercy, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being one accord, one of mind. Ito pa yung maganda. Let nothing be done to strife and be in glory, but in lowliness of mind, let each esteem other before them than themselves. Verse 4. Look not every man on his own things, but every man also in the things of others. Point number 1, we need to have cooperative obedience. Amen? Nakikipag-participate tayo. Amen? Nakikipag-cooperasyon tayo sa sabi nga ng elementary dati, yung classmate ko, si Brix Calixtro, sabi niyang ganun. Ano yun? Sabi ni teacher, ano yun? Participate? Oo, participate tayo. Diba? Sabi ko, participate. Participate. Hindi, pwede na yun. Basta makiayon tayo kapag may tree planting. Sabi ni Sir Cesar, sumama daw tayo kasi babagsak tayo pag hindi tayo sumama. Ganun po yung pakikisama. Ganun po yung cooperative. Merong pong pagsasang-ayon, nandun ka sa bagay na yon. Kaya sinabi ng Biblia dito, if there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship in the Spirit, if any bowels and mercy. Tignan nyo, may bowels dito. Nakamamatay. Bowels tumawid. Sensya na po ha. Verse number 2. Fulfill ye my joy. Ito yung gusto ko sa lahat verse number 2 kasi nandito yung kaligayahan that ye be like-minded. Ano yung bagay na yon? Na tayo ay dapat makisama, maging cooperative tayo when it comes sa tinatawag na pagsunod sa Panginoon. Amen? Sabi ng verse number 4, jump tayo, verse number 4, look not every man on his own things, but every man also in the things of others. Apostle Paul is telling to us to give or to have a cooperative obedience, and our obedience must be harmoniously. Ibig sabihin, yung sa choir, merong pong tinatawag na harmony. Tama? Sa choir, napapaloob po dyan 4 na tono. Soprano, soprano, alto, tenor, bass. Yun lang po yun. Bass, alto, soprano, tenor. Pag medyo makulit yung mga singer, merong palyado, di ba? Soplado. Ay, di na pala, hindi nakasama yun. 4 lang pala. Pag kumanta yung 4 na yun, kumanta si soprano, sinundan ni tenor, sinundan ni alto, sinundan pa ni bass. Napakagandang pakinggan. Para tayong nasa langit, di ba? Ang sarap pakinggan kapag yung mga kumakanta ay nasa ayos, pag yung kumakanta ay nasa harmony, talagang kulang na lang, kuhain na tayo ng Panginoon. Tama? Nakaranas tayo ng ganun. Minsan may mga grupo dito na grabe kapag kumawit, kulang na lang may pakpak sa likod at merong bilog dito na halo at kukuhain na sila ng Panginoon. Talagang grabe. Merong harmony. Alam niyo po sa ganyang pong bagay, sa pagsunod sa Panginoon, sabi ng Bible na dapat meron tayong iisang isip at dapat yun ay harmony. Dapat yun ay harmonize. Ibig sabihin nun, merong pagkakaisa. Ganun po yung layunin ng Panginoon sa ating pong buhay na yung pagsunod natin dapat sa Panginoon, iisa lang. Na kapag sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa kanan, pumunta ka sa kanan. Pag sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa kaliwa, pumunta ka sa kaliwa. Pag sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa harap, pumunta ka sa harap. Merong pagkakaisa, merong isang layunin. Ano po yun? Yung pagsunod sa Panginoon. Kasi yung isang bagay na hindi sinusunod, magulo po yan. Alala ko nung 4th year high school kami, kaibigan ko yung komandan, sabing ganun sa CAT, harap sa kanan, kami kaliwa. Pero ulitin nyo, harap sa kanan, kaliwa pa rin kami. Saan ba yung kanan nyo? Dito po. Mali yan, kaliwa yan. Sabi ngayon ng komandan namin, kasi kadikit namin, tropa namin, pag sabi niyang harap sa kaliwa, talon kami ngayon sa bakod. Pag harap sa kaliwa, talon sa bakod, escape, hindi na pumasok. Ganun yung nangyari. Merong kaguluhan na nangyayari. Tama po? Pero sa pagsunod sa Panginoon, ang importante, yung merong pong iisang isip, merong iisang puso, at merong isang susundin. Yun po yun.
Napakadali lang alalahanin na sa pagsunod sa Panginoon, isa lang yung papakinggan natin, isa lang yung papakinggan ng ating puso, isa lang yung papakinggan yung aaralin ng ating pong isip. Lahat ng ating katawan, isa lang yung dapat nating sundin. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Nandiyan pa po ba kayo? Ang sarap pong pakinggan sa ganyang pong bagay na tayo ay merong pagkakaisa. Psalms 133 verse number 1. How good, sabi ng Bible, behold, how good and how pleasant it is for a brethren to dwell together in unity. Amen? Merong pong pagkakaisa na kapag sinabi ni Pastor, ito yung gagawin natin, sige po, lahat po kami susunod. Hindi magsasabing iba, ba't ganyan? Dapat hindi tayo pupunta, lalabas tayo, tanghaling tapat. Bakit natin gagawin? Sayang yung gluta. Sayang yung skincare. Sayang yung mga binili ko. Sayang tong mga to. Ayaw sumunod. Sa mga taong ayaw sumunod, babalikan natin yung introduction natin. Merong pagpapalo. Hello? Merong pagpapalo. Hindi ko po sa tinatakot ko po kayo kasi pastor ka, kaya pwede mong sabihin niya na dapat sumunod. Hindi po eh. Sa usapang pagsunod sa Panginoon, walang mataas, walang mababa. Dapat pantay-pantay tayo, sumusunod tayo sa Panginoon. Walang posisyon, dapat tayo lahat sumusunod. Amen? Sa ganito pong bagay, ipinapakita na how good and how pleasant it is, napakagandang tignan na yung mananampalataya ay nagkakaroon ng unity, pagkakaisa. Ama po, subukan natin magwalis, tigi-isa tayo. Bigay ako kay Jana, bigay ako kay Mira, bigay ako tigi-isang walis. O, walisan natin dun sa may harap, magbayanihan tayo, tigi-isang walis. Piraso. Siguro mga 7:00 na ng gabi, hindi ka pa tapos. Pero kapag ang walis ting-ting, pinagsama-sama yan, kuha yan, 1 oras lang, tapos na yan. Tama? Ganun po ang gustong layunin ng salita ng Diyos, na magkaroon tayo ng pagkakaisa. Kasi ang diablo, ang mundong ito, ang gusto niya confusion. Ang gusto niya kaguluhan. Na dapat merong lalaki at merong babae. Wala nang hindi tiyak, o kaya lalaki siya pero gusto magpakababae. Pero meron man lalaki na gusto. Ang gulo, walang kaguluhan. Sabi ng Bible, hindi author ang Panginoon ng kaguluhan. Sapagkat ang gusto niya sa atin ay magkaroon ng tinatawag na kaayusan sa ating pong buhay. Sa pagsunod ay napakagandang tignan kung tayo po ay sama-samang naglilingkod sa Panginoon. Amen? Yung walang kanya-kanya. Tama po? Dito kami sa mga grupong ito. Dito naman kami yung mga mababait na members ng Subic Bay Baptist Church. Ay, mga banda dyan, yan yung mga chismosa yan. Kala mo kung sino, di ba? Kala mo mga matutuwid, di ba? Hindi naman maayos yung kilay. Di ba? Minsan ganun nagkakanya-kanya merong division dito, merong division dito. Nagkakagulo in the book of Revelation, sila din ay nagkakagulo. Ano bang gagawin ko? Even nung si Apostle Pablo ay nangangaral sa kanyang missionary journey, may mga simbahan pa rin na may mga division. Dito yung grupo ng mga magaganda, dito yung grupo ng mga piling magaganda, dito yung grupo ng mga adik sa gluta, dito yung grupo ng mga adik sa ML, dito yung grupo ng mga hindi nagsisimba, dito yung mga grupo ng hindi nag-o-offering. Ang daming kaguluhan. Pero ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng unity. Yun po ang nais ng Panginoon sa ating pong buhay. Amen? Sa isang simbahan, hindi pwede si pastor lang ang naglilingkod. Amen? Hindi si pastor lang ang pwedeng linis niya, preach niya, walis niya, diba? Hayo dito, hayo doon. Hindi. Hindi lang naman ang ating pastor ang may gawain ng simbahan na ito. Amen? Tayo po ay kabahagi ng simbahan po na ito. Amen? Kaya anong dapat natin gawin? Makipag-cooperate po tayo sa Panginoon. Makipag-cooperate tayo, be cooperative to the ministry in our church. Amen? Ito po yung dapat natin gawin. James chapter 4, verse number 8. The Bible said, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinner, and purify your hearts, ye double-minded. Paano natin makikita yung kalooban ng Diyos kung sa pagsisimba ay kinakaligtaan natin? Tama po? At paano rin natin makikita yung pagpapala ng Panginoon kung sa ating pong pagsisimba? Pastor, nagsisimba naman ako eh. Anong oras ka dumating? 10:45. Sabi sa'yo tayo dyan. Diba?
Anong oras ka ba dumating? Uy, nag-Sunday school ako. Kailan? Last week. Nagsimba naman ako, pastor. Mahalaga nakapagsimba. O, nandun na po tayo sa tinatawag na nakapagsimba. Pero nung dumating ka naman na invitation, sakto na lang, idemiretso ka na dito. Pagpasok mo sa pinto, invitation na, nakipanalangin. Para kunyari, nakinig ka talaga ng preaching. Di ba? Kunyari, spiritual ako ngayon. Ayos, lumapit ako dito. Pero yung pinakamahalaga sa lahat, yung tayo po. Kasi kapag malapit yung puso natin sa Panginoon, malapit din yung sarili natin sa gawain ng Panginoon. Tama po? Malapit yung sarili natin sa Panginoon, malapit yung sarili natin sa gawain ng Panginoon, at malapit din tayo sa simbahan ng Panginoon. Amen? Yung tipo bang wala pang 9:00, tagal naman. Diyan na ba si Brother Ronald? Tagal naman magturo, no? 6:30 na ng umaga. Aga sobra, no? 8:00 na wala pa rin. Class and teacher yan. Excited na akong makinig eh. Mga ganong sanang attitude, na merong pong kagalakan, na merong pong kasiyahan. Bakit? Sabi ng Bible, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Kapag tayo po ay malapit sa Panginoon, mas maganda na nandun ang pagpapala. Amen? Napakaganda pong tignan. Sabi nga po ng ating pong pag-aaral na itong bagay na ito ay ating pong sinusundan. Na tayo po ay nagiging cooperative when it comes sa ating pong simbahan. Amen? Sana naman tayo ay maging cooperative sa ating pong simbahan. Hindi lang po dahil po ako ay nasa pulpit ngayon, bagkus sa ating pong buhay, ilagay natin sa ating pong puso at isip na simbahan ko ito, dito ako nagsisimba at makikipag-cooperate ako. Amen? Kailangan po nating lumago eh. Kailangan nating lumago spiritual. Kung lumalaki tayo physical, palakihin din natin yung spiritual natin. Di ba? Huwag na tayo magtanungan ng timbang. Magkakaalaman tayo. Diba? Baka maghalo ang balat sa tinalupan. Pero ang usapan po ngayon is this. Yung paglilingkod natin sa Panginoon, dapat malapit tayo sa Panginoon. Amen? Merong isang disciple ng Panginoon, ang ginagahabang yung mga disipulo na iba, may ginagawa sila, pero merong isa na nakikinig sa tibok ng puso ng Panginoon. Amen? Ganun ang gawin po natin. Na every time sa buhay natin, ang gawin natin, malapit tayo dapat sa Panginoon. Pastor, paano ako magko-cooperate sa simbahan? Hindi naman ako magaling kumanta. Pastor, paano ako magagamit sa simbahan? Wala naman akong talent magturo ng mga bata. Pastor, paano ako magagamit? Wala naman akong alam. Yung mga magagaling nga, hindi naman sila pinanganak na magaling eh. Tama po? Yung mga singer na kumakanta dito, dati ang mga boses po niya parang mga inuusog na aparador. Di ba? Di ba? Minsan kala mo, nagbukas ka na ng pinto, pero boses pala. Nagpa-practice yan sa mga CR, di ba? Dati napakinggan ko yung boses ko, sabi ko, ayos ah. Paglabas mo ng CR, wala na, iba na. Hindi pala auto-tune. Sa ganyang pong bagay, marami po sa buhay natin na pwede po nating ipagamit. Amen? Kasi sa parte ng ating katawan, minsan may mga nakakalimutan tayo. Ito nakakatawa mang isipin. Pero minsan yung buhok sa ilong na meron tayo, nisip natin, anong kong silbi nito? Bunutin mo na yan. Luluha ka bigla pag binunot mo ng tiyan, di ba? Minsan nagpapawax pa sa ilong. Pero may gamit po pala siya. Pag panahong mga maalikabok ang area, ito yung gamit, yung buhok sa ilong, mahalaga. Paano pag wala kang buhok sa ilong? Sipon. Di ba? Araw-araw kang may sipon. Paano naman, pastor, kung mahaba? Tirintas mo, tapos ipasok mo ulit. Hindi po, kidding aside. Bawat parte ng ating katawan may halaga. Tama? Yung buhok natin, yung mata natin, yung kilay natin, yung bibig, yung ilong, lahat ng parte ng ating katawan ay may halaga. So, ibig sabihin, pwede pala akong magamit, pastor, sa simbahan na ito? Yes. Sabi ng Bible, diba, and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Kung hindi mo kayang umawit para sa Panginoon sa tingin mo, parang inuusog na cabinet yung boses mo, mababago pa yan, kapatid. Simulan mo sa paglilinis ng CR, tas kanta-kanta ka doon kapag narinig ka ni pastor. Pagsuluhin yan, kanta ng boses niyan. Pakantay niya sa CR. Wag, di ba? Hindi, kasi the more na ginagamit ang isang bagay, the more na nadidiscover yan. Di ba? Dati sabi ko, hindi naman ako marunong mag-bass eh. Tapos nagbe-bass na ako kunyari hanggang sa natuto. Diba? Dati hindi rin ako mahilig kumanta eh. Yung 214 sa karaoke, hindi ko alam yon. Nagulugan ng 5 piso, hindi ko alam yun dati.
Hindi nga ako kumakanta nun eh. Yung mga Ray Barrera, yung mga J Brothers, di ko alam yung mga yun dati. Pero pag pinagamit mo yan, kaibigan, kapatid, sa Panginoon, yung meron tayong talent, yung skill, ability, and spiritual gift na binigay sa atin ng Panginoon, magiging kagamit-gamit yan kapag naging cooperative ka sa Panginoon. Amen? Gusto ko lang po i-share yung mga talento na binigay sa akin ng Panginoon. Dati hindi naman din ako mahilig magpintura eh. Yung mga design na ganyan, lang akong pakialam dyan eh. Diba? Yung magkakat ka ng mga styro, gagawa mo ng lettering, tapos ikakat mo, tapos pinturahan mo, tapos drawing ka na kung ano-anong mga ginagawa. Sabi ko, simbahan na ito, dahil pakulo ah. Papadrawing ka, sabi ko, imposibleng mailagay itong artwork na to dito sa wall na ito. Pero ipapagawa sa iyo, di ba? Nakikita niyo po yung likod dito, yung thumb mark dito sa likod, yung kulay yellow. Sabi ko siya nagpagawa sa akin, sila Miss Ana, paano ko gagawin to? Ang laki-laki nito, ang liit lang na binigay sa akin sa cellphone lang, paano ko gagayahin to? Pero binigyan tayo ng skills, amen? Binigyan tayo ng talent ng Panginoon. Gamitin natin sa tama, amen? Yung boses na meron tayo, instead kumanta tayo ng mga kantang mga malulungkot, tapos lalagyan natin ng Lord, di ba? Naalala yun ni Sir Jerknel eh. Di ba? Pag gumawi tayo, pwede naman to eh. Lagyan mo lang ng Lord. Hindi. Gamit tayo ng mga makalangit na awit, gamitin natin para sa tama. Amen? Kasi the more na ginagamit natin yan, mas pagpapalain tayo ng Panginoon. Amen? Yung paggigitara natin, dati nagigitara ka lang. Dahil pinagamit mo sa Panginoon, ngayon violin na. Sunod ng violin, piano na. Sunod niyan, hawak mo na lahat ng instrumento. Nagpo-flute ka na habang nagigitara, nagpa-piano ka habang, pambira ka, blessed ka, di ba? Pinagpala ka, bakit? Kasi yung mga taong ganyan, ay sila yung nakikipag-cooperate sa gawain at sa pagsunod sa Panginoon. Amen? Andyan pa po ba kayo? Alright, point number 2. Tapusin na po natin ito. Be cooperative to the Word of God. Secondly, Christ-like obedience. Verse number 5 all the way to verse number 11. Let me read to you verse number 5 only. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ano yung gustong ipakita ng Panginoon dito? Sa verse number 5, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Sama na po natin verse number 10 and 6 and 7. Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Verse 7, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. So, ibig sabihin, sa pangalawang puntos na ating pong pag-aaral, Christ-like obedience, there is a humble character. Amen? Yung Panginoon dito na ating pong pinapag-aralan ngayon, na kung saan siya yung Diyos na mga Diyos, hari ng mga hari, and yet pinadala niya ang kanyang bugtong na anak, hindi po ba yun pagpapakumbaba? Para sa buhay nating makasalanan na dapat tayo yung ipako sa cross, dapat tayo yung maparusahan, pero ipinadala niya yung kanyang bugtong na anak, ang tawag po doon, pagpapakumbaba. Tayo bilang isang tao, kapag nasa taas na tayo, ano natin bumaba eh. Tama po? Ba't pa ako bababa dyan? Maganda na yung posisyon ko. Ba't pa ako bababa dyan? Yan yung sitwasyon mo, eto na ako. Eto ka, eto ako. Hindi na ako pwedeng bumaba, mataas na ako eh. Ganon yung mentality ng tao. Ganon yung ginagawa natin. Pero iba pagdating sa Panginoon. Siya nasa taas na siya. Nagpakumbaba para sa atin. Amen? Ginawa niya yung kasi mahal niya tayo. Ginawa niya yung kasi alam niyang mapapahamak tayo. Na yung kayabangan na pinapairal nating, ere nating mayayabang na ugali, bandang huli, ikababagsak din natin. Pero salamat sa kabutihan ng Panginoon, merong pang pag-asa. Amen? Merong pinapakita ang Panginoon na dapat po nating sundan, na dapat po nating gayahin, na dapat po nating i-picturize sa ating pong buhay, na dapat po ito yung gawin natin, na tayo ay maging mapagkumbaba sa harap ng Panginoon at sa harap ng bawat isa. Tama po? Kasi wala naman talaga tayong may pagmamalaki. Ihaharap natin, diploma natin. Dali-daling sunugin ng diploma eh. Pag sinunog yan, wala ka ng diploma. Yung mga medal na yan, iinit mo yan, wala na rin yan. Sunog na rin yan. Yung mga trophies na meron tayo, saglit lang yan. Idaan mo sa apo yan, pasagasa mo sa tren, wala na yan. Wala nang silbi yan. Kaya ano pang rason natin para sabihin na tayo ay mataas na tao? Ano pang sasabihin natin para sabihin natin, ay iba kasi ako, iba kayo, masyado kayong mababa, hindi ko kayo ka-level.
Yung Panginoon, hindi niya sinabi yun. Nagpakumbaba siya para sa atin. Amen? Ito yung nagiging problema sa atin. Bukod sa tayo ay mayabang, masyado tayong high-minded because of our achievement. Diba? Kasi nakapagtapos naman ako, hindi na ako pwedeng sabihan ni pastor, teacher na to, gumraduate to, top-notcher ito. Hindi ako pwedeng pagsabihan, may sinabi na ako sa buhay. Paano kaya kung ibalik sa atin yun ng Panginoon? Sino ka? Pag-aaral? Pulis ka? Gobernador ka? Ayan yung natapos mo? Walang kwenta. Sabi ng Bible, all is vanity. Walang kwenta, walang halaga. Wala yung mga bagay na yan. Philippians chapter 2, verse number 3. Let nothing be done through strife or vainglory. Ito po yun. Yung ginagawa natin, na ipinagmamalaki natin, ito yun. Vainglory. But in lowliness in mind, let each esteem other better than themselves. Ibig sabihin, wag nating tignan yung kasama natin, nakikita natin, at sasabihin natin, mas magaling ako dyan eh. Dapat ako yung nasa pulpit, hindi yan si pastor na yan eh. Hindi naman maayos yan minsan magsalita eh. Dinadaan lang kayo niya sa patawa eh. Dapat ako yung nandyan eh. Ganun ba ang gusto ng Panginoon? Magpataasan tayo? Hindi. Pagkas sabi ng Bible is this, but in lowliness of mind, amen? Hindi lang pala puso ang dapat na maging mapagkumbaba, pati yung isip natin, ang hindi iisipin yung mapagmataas na ugali, kundi mapagkumbabang puso at mapagkumbabang isip. Tama po? Kasi aanin natin yung puso, mapagkumbaba yung puso ko eh. Pero yung isip mo naman, nag-iisip ko, alam mo naman talaga, magaling talaga siya. Mali nga yung sagot niya sa math nung high school kami. Bagsak nga siya, sinalo ko lang. Diba? Kaya napakalaga yung puso at yung isip ay nandoon. Dapat ay merong pong pagpapakumbaba. James chapter 4, verse number 10. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Hayaan niyo pong ulitin ko po yung sinabi ko po last week. Ang daan patungo sa taas ay sa baba. At ang daan patungo sa baba ay sa taas. Ibig sabihin, kapag tayo ay nagmalaki, malaking chance sa buhay natin na tayo bumagsak. Pero kung magsisimula tayo na merong mapagkumbabang puso at isip, sa baba tayo magsimula para hindi tayo mahulog. Yun po yun. Merong pagpapakumbaba. In the book of Luke chapter 18, hindi na po natin babasahin. This story, ipinapakita na dapat tayo ay maging mapagkumbaba. Ano man ang narating natin sa buhay. Itong tao nandito sa story na ito, there's two men in the temple na nanalangin, the Pharisees and the publican. Sabi ng Pharisees, Panginoon, salamat kasi hindi ako kagaya ng tao na ito. Ako, gumagawa ako ng ganitong bagay, nagtatights ako, ito yung ginagawa ko, ito. Hindi kagaya niya. Nanalangin pa. Pero kinukutya din yung nasa likod. Pero yung publikano, wala siyang mukhang maiharap sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, alam ko na makasalanan ako. Alam ko na ito yung sitwasyon ko. Maawa ka sa akin. Ganun po ang dapat nating pamarisan. Na huwag nating isipin yung natapos natin. Huwag nating isipin kung ano yung narating natin. Pagkos isipin natin, yung bagay na meron tayo ngayon ay hindi natin deserve. Amen? Mapagkumbaba ang kalooban. Amen? Hindi dapat mataas ang tingin natin sa ating sarili. Hindi rin dahil mataas ang posisyon natin sa trabaho, pagdating natin sa simbahan, mataas na rin ang tingin natin sa ating sarili. Wag na wag pong ganun. Amen? Kasi ang word na servant ay handang sumunod. Amen? Ang word na servant, ito yung handa kang gawin ang lahat ng bagay. Kaya nga servant eh. Kung pinaglinis ka ng CR, kahit anumang posisyon meron tayo, gawin natin. Amen? Kasi sabi ng Bible, it's better to obey God rather than men. Nandun yung pagpapala. Amen? Meron isang story, isang member na galit. Sabi niya, humble naman ako ah. Yung pastor nag-point out, ito, si ano to, si ganyan, si brother, si sister, itong mga to,
Napaka-humble ng mga tao yan. I praise the Lord sa kanila pong buhay. May isang tumayo na galit. Sabi niya, Pastor, pati mo ako sinama, humble din naman ako ah. Di ba, nagda-tithes nga ako ng 10%, tapos nagbibigay pa ako ng mission funds, tapos nagbibigay pa ako, di ba, humble din ako, pati mo ako sinama. Yun po yung problema. Gusto nating makita yung ating ginagawa, and yet nakukuberan yun ng ating mga kayabangan. Di ba? Sabi ko nga po kanina, wala naman talaga tayong maipagmamalaki. Alam niyo po, sa buhay ni John the Baptist, he always said, sa kanyang pong buhay, sa kanyang buhay, inaangat niya ang Panginoon. John chapter 3, verse number 30. He must increase, but I must decrease. Isa sa mga humble na servant ng Panginoon is none other than John the Baptist. Sino ba yung nagbaptize sa Panginoong Jesucristo? Si John the Baptist. Pero nung sinabi niya, he must increase, but I must decrease. Alam niyo po, every time na meron tayong ma-accomplish, isipin natin. Ito, reminders to sa akin, kaya ginawa ko itong live verse eh. Every time na may ma-accomplish tayo, anumang mga bagay yan, ilagay natin sa ating kaisipan para hindi tayo maging mayabang. He must increase, but I must decrease. Amen? Hindi lang po si John the Baptist, also Apostle Paul. Amen? Si Apostle Paul na kung saan ginawa niya yung mga bagay na ito at sabi ng verse na yon, yung kanyang ginagawa is considered as dung. Ibig sabihin, dumi ng hayop. Walang silbi. At ito pa yung pinakapaborito ko sa lahat. The Lord Jesus Christ. Amen? Pinakita niya kung paano dapat ipamuhay ang isang taong kagaya natin. Mapagkumbaba. Amen? Kaya sa ganito pong bagay, alisin natin ang kayabangan at mag-focus tayo sa tinatawag na pagpapakumbaba sa ating pong buhay. Amen? Jump na po tayo sa ating pong point number 3. Point number 3, we need to have a consistent obedience. Amen? Patuloy na pagsunod. Hindi lang good for 1 month, hindi lang good for 3 weeks, good for 2 months, kundi patuloy na maglingkod sa Panginoon. Ito yung kakulangan sa atin eh. Masyado tayong magaling sa umpisa, pero hindi natin tinatapos. Hindi tayo nagpapatuloy. Hindi natin pinagpapatuloy yung sinimulan natin. Nandun na tayo nasa linya na tayo na kung saan maganda nang maglingkod sa Panginoon kahit may problema. Okay na yung mga ganyang magandang bagay na yan. Pero nung tayo ay naiihipan lang ng hangin, nakakaramdam tayo ng alon sa buhay and then we stop. Kagaya ni Peter. Nag-i-stop maglingkod sa Panginoon. Humihintong maglingkod sa Panginoon kasi pastor may problema ako eh. Kasi pastor ganito eh. Kasi pastor ganyan eh. Kasi ganito eh. Eh kung puro parating iisipin natin yung mga problema and we are not focusing ourselves at tayo ay nag-continue sa paglilingkod sa Panginoon, eh talagang may kapahamakan. Amen? Kaya sa ating pong buhay, ipinapakita ng ating pong pag-aaral. And point number 3 and the last, we need to have a consistent obedience. Amen? James chapter 1 verse number 25. But whosoever looketh on the perfect law of liberty and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. So ibig sabihin, sa ganito pong bagay, magpatuloy daw po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Hello? Kailangan pong magpatuloy. Bakit? Sinimula mo na eh. Nandito ka na, nagsimba ka na, ipagpatuloy mo na. Nakikita na natin yung pagpapala, and yet humihinto ka pa. Tama? Natural na mapagod, pero wag tayong hihinto. Amen? Okay lang na sabihin natin, Pastor, may problema. Okay lang may problema, pero wag kang hihinto maglingkod sa Panginoon. Kasi kapag nakasanayan mong hindi ka magsimba ng 1 linggo, sunod na yan, 2 linggo, napakadali na sa iyong gumawa ng alibay at doon ka na lang sa live stream, gagawa ka na lang na, Pastor, dito na lang ako sa live, may ganito kasi. Unang dahilan mo, Pastor, may pilay ako. O sa sumunod na linggo, napilay ka nga. Diba? Pastor, masakit kasi yung tiyan mo. Di nagkatotoo, nagkaroon ka ngayon ng appendix. Diba? Kaysa magdahilan, sumunod na lang. Amen? Magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Malapit na po tayong matapos. Ephesians chapter 6 verse number 6. Not with eye service as men pleasers, but a servant of Christ, doing the will of God from the heart. So ibig sabihin, pag gagawa tayo ng isang bagay, wag na nating hintayin na tayo ay mapansin. Amen?
Huwag na nating sabihin, ba naman si pastor, hindi ako nakikita, nakailang daan na ako sa harap niya, hawak ko yung walis tsaka yung dustpan eh. Hawak ko na nga yung map, hindi mo na ako nakikita. Hindi mo na ako sinabi, ang galing mo sisa, ang galing mo brada, tuloy ka lang, maganda. Minsan nga po sa buhay, mas okay yun na hindi tayo mapansin eh. Kasi merong malaking Diyos na nakatingin sa atin. He is the God that knows everything at nakikita yung kada galaw natin na ginagawa natin para sa Panginoon. Amen? Kaya magpatuloy lang tayong maglingkod sa Panginoon. Kasi may danger kapag nasanay tayo sa papuri. Bukod sa mawala na tayong corona pagdating sa langit, ito pa yung nangyari sa atin. May danger kapag nasanay tayo sa mga ganyang bagay. Nagkakaroon tayo ng tinatawag na maramdaming puso. Tama? Ito po, tinignan ko, ano bang pwede kong tignan sa mga bagay na ito? Dahil ikaw ay maramdamin, gusto mo parati kang napupuri, itong nangyari sa ngayon. Ikaw ay merong tampuritis. Tampuritis ka na, di ba? Parang pangit pakinggan. Pero tampuritis ka, bakit? Hindi ako napapansin kasi. Pag meron ka ng tampuritis, ito na nangyari. Tisoritis. Natitisoritis ka na. Hindi na ako mag-church dyan. Kung makataas ng kilay yung mga wings, kala mo talaga, di ba? Tinataasan ng kilay, isa lang dito, hindi ko kaya yun eh. Di ba? Sabi ng ladies, ito namang mga men na ito, ini-snub din ako, kalalaking tao, snabero. Hindi na ako mag-isimpa yan, tisoritis. Ito pa yung isa, malala na. Kanina, parang sa damit, small, medium, large, ito malala. Tantrumritis. Di ba? Tampuritis, tisoritis, tantrumritis. Yan yung nagiging problema kapag masyado tayong attention seeker. Laki-laki ng Panginoon, nakikita yung ginagawa natin, sa Kanya tayo magpapansin, kagaya ng ginawa ni Zacchaeus. Sabi ng Bible, and Zacchaeus made haste, at siya ay umakit sa puno ng sycamore tree para makita ng Panginoon. Amen? Ganun yung gawin natin, magpapansin tayo sa Panginoon. Di bali na hindi na tayo ma-recognize sa mga tao, kahit ni pastor, na kahit sino man, pero merong Panginoon na nakakita sa bawat ginagawa natin. Kaya, magpatuloy lang tayo. Amen? Ito po yun, tignan natin. 1 Corinthians chapter 15, third to the last verse. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Amen? Hindi ka napansin? Look at this verse, that your labor is not in vain in the Lord. Hindi ka nabuburi ng mga konsino man, ng mga kasama mo parate, that your labor is not in vain in the Lord. Hindi ka nababati kasi pag nag-live ka, tapos bumabati ka, hindi man na-heart ng mga ABTEC yung comment mo, okay lang yan, that your labor is not in vain in the Lord. Amen? Hindi ka man natatapik kasi nag-feeding ka, tapos grabe yung ginawa mo para sa Panginoon, okay lang yan, that your labor is not in vain in the Lord. Amen? Patuloy lang po tayo. Ito po yung tignan natin. Hebrews chapter 12, verse number 1. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Looking unto Jesus. Let's go back sa ating text. Verse number 12 and 13. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as many in my presence only, but now, much more in my absence. Wala man ako o nandito ako, sumunod ka. Sabi ni Apostle Pablo, work out your own salvation with fear and trembling. Verse 13. For it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Conclusion. We need to have a consecrated obedience. Meaning, merong holiness or sacred service para sa Panginoon. Yung pagsunod naman natin sa Panginoon, ayusin naman natin, kapatid. Amen? Yung magsisilbi tayo sa mundo at magsisilbi rin tayo sa Panginoon, ayaw yun ng Panginoon. Ayaw yun ng Panginoon. So, ano dapat gawin? Yung pagsunod natin must be a consecrated obedience. Last verse, and now we close. Romans chapter 12, verse 1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye may present your bodies as a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Did you give your best for God? Did you choose God sa buhay mo? Did you obey God? Ginagawa ba natin mga bagay na ito?
Do we have a cooperative obedience? Do we have a Christ-like obedience? Or do we have a consistent obedience? If not, kung wala, ito yung oras para tayo ay makipag-usap ngayon sa Panginoon. Pwede nating ayusin ang ating sarili. Lord, marami akong pagkakamali sa iyo, lalong-lalo na sa pagsunod sa iyo. Habang tayo po ay nakayuko at nakapikit, I would ask everybody na tayo ngayon ay makapag-usap sa Panginoon. If the Lord spoke to your heart, pwede kang lumapit, kaibigan, kapatid, sa altar at makipag-usap at sabihin, Lord, ang dami kong pagkukulang sa iyo. Lord, ang dami kong mga hindi nasunod na mga bagay sa buhay ko. Lord, hindi ako nakikipag-cooperate sa mga layunin mo sa iyo pong salita. Lord, hindi ako nagiging humble, masyado akong mataas magtingin sa aking sarili. Lord, hindi ako nagiging consistent. Pastor, would you pray for me? And I will pray for you, kaibigan. And if the Lord spoke to your heart, this is the right time na tayo ay makipag-usap ngayon sa Panginoon. Tayo ay makipag-ugnayan, tayo ay makipag-ayos, na yung taong hindi masunurin, yung anak ng Diyos na matigas ang ulo, ay ngayon, simula sa oras na ito, ay nagiging masunurin. You come. Habang may oras pa, darating sa punto na kahit anong tawag natin sa Panginoon, hindi na tayo mapapakinggan. Habang may oras pa, lapit ka sa Panginoon, kaibigan. At kung ikaw man ay nahihiya, pwede mong itaas ang iyong kamay. Pastor, would you pray for me? Talagang malayo ako sa Panginoon. Hindi ako nakakasunod sa mga alituntunin niya sa buhay ko. Pastor, would you pray for me? And I will pray for you. Yes, thank you for that hand. Amen. Ito yung oras na kung saan hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ito yung oras na kung saan iisipin natin kung saan tayo nagkulang sa Panginoon, kung saan tayo nagkamali,